Present na mga kababayan, ngayon pa lang ni DILG Secretary Benhur Abalos at sa kanang PNP, si Pacquiao, matapos po itong masokol, hindi po siya sumurrender ha. He was forced na lumitaw, sabi mismo sa paliwanag ng ating Pangulong Bongbong sa ambos interview kanina. Because of the pressure sa kanya, napilitan siya na lumitaw sa kanyang lungga. Kasi nasukol na po. And this time, ito siya, pinipresent sa press con ni DILG Secretary Abalos. Ito po yung update from the Philippine Daily Inquirer. Pastor Apollo Kibuloy in the middle. Ito po. Is presented by Interior Chief Benjamin Abalos Jr. in a press conference in Camp Crame. Ito yung mga kasamang nahuli po. Kibuloy, who wears orange detainee's shirt, is unrecognizable as he put a shades, mask, a black scarf, in a hat. Ito si General Marbil, PNP Chief, saka si Secretary Abalos. So pakinggan natin mga kababayan yung press con ngayon. Iyan po, mga kababayan, as published by the Philippine Daily Inquirer. Yan ba? Para alam ninyo yung source natin, credible news organization. Tayo po dito, hindi tayo haka-haka. Yung mga credible news organization, kasi taga-mainstream ako dati, before ako naging vlogger. Alam natin yung mga credible news organization. Kung hindi galing sa mainstream mismo na mga balita, kasi tayo naman ng mga analysis yung ating ginagawa. Commentary analysis. And presentation ng mga balita. Mismong direkta tayo sa Palasyo Malacanang kasi may contact tayo, direct link sa Presidential Communications Office. Yung kanina na interview, ambos interview po, ang kumuha ng video noon, mga kababayan, mismong yung PCO. Kaya inggit yung mga naosog. Naosog vloggers po. Sila mga sources nila, puting ahas. Lahat mga marites. Kaya sablay, pati mga analysis nila, lahat sablay po. Pero may mga naluloko pa, may mga naluloko pa rin po na mga mamamayang Pilipino. Bala sila, yung nagpapaloko. Choice ninyo yon. So ito po yung live PNP DILG press conference. Pakinggan natin, mga kababayan. Question and answer. May we hear the opening statement of Attorney Benhur Abalos Jr., the Secretary of the Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paos na siya, no? Si Secretary Abalos. Pagod na. At ang ipapanyang mga kasama, no, na nasa kustodiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po iyon, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, magmula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito walang tulog po ito, si General Torre po, no? Marami po sila, General Macapas, General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin Napakaraming demanda ang inabot namin. Dinimanda po ngayon. Pero naniniwala kami sa police na yung intelligence na sinasabi. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo. Malicious mischief complaint against Secretary Abalos. Siya, higit sa lahat, sinira daw kasi yung compound. Sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo yung grupo po nila ng PNP hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda. Yung iba nasaktan na po. At may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon si Bato, ng pulis. nag-pressure. Hindi po
kami umalis, hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, ipapakita ang larawan kung kano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay na kung saan si Pastor. Ganyang kadaming tao na Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin na kung sinong kampo, still, tiniis po ito ng pulis, maski anong pananakot ang mikropono for his message sa ating mga kababayan. Chief. Magandang umaga po, no? And magandang hapon pala, no? And sabi po yung guidance ng SILG natin, coming from the President, and no one is above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na ganong hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na marami po tumulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos ito, we need to file cases. Baka meron pa kami mga sakip na mga tao na naniiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Na-save po kami ng 2 tao na nagamit nila. Baka may mga gusto pang lumapit at gusto nang mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang lalabas at magpa-file ng kaso against these people. And you'll see the real truth kung bakit po namin ganadong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, ang ating walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General. Sir, as for on my part, I would like to express gratitude, sir, sa leadership ng Congrats, General Torre. Of course, the President for the trust and diba? especially and at this juncture, sir, gusto ko ring i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga sub-ground commanders Tuwang-tuwa si General. Sa harap natin. At ganda ng smile niya. Still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission na ito, sir. Maraming salamat, sir. Salute to you. Snappy salute. At this point, siguro ipapalabas na lang namin para sa publiko, para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan, no? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso hingil dito. So siguro walang special treatment, ordinary detention cell. Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kung sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Yan na yung puganti po na false teacher, false pastor. Mali-mali yung turo, no? Kaya yan ang inabot niya. Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Nakapusas po. Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanyes. Ito siya, oh. Yan siya. Nakapusas. Nawala yung yabang niya. Kung magsalita po sa programa, napakayabang. Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. Balik na sir.
Now we will proceed with the question and answer. Each of you will be given one question and one follow-up question. We will start with Mr. Mar Gabriel of Net25, to be followed by Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good afternoon, sir. Secretary General Marbil and General Torre. Sec, can you give us detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na uli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun Yes. Practically, napaligiran ka na Nasa Siguro kung call. nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka. So, nasa pwede ba compound sabihin, mismo? sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun And I explained it nandito sa Nasa compound lista, mismo. Nakalagay po rito yun. No? Malinaw. No? So, yun po ang sa akin. To give you a detail Hindi of totoong what nasa actually Cotabato. happened, probably I could Dinala give lang tulad General ng Marbil, pinapakalat na mga gusto po nila i-detalye yung nangyari. fake news peddlers na nausog. Nick, mga followers you nila. can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So, pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So, ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok doon sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kung ako lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, Very good. bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you.
Sir? I'll just add no, kay Nictorio, no, and I think that's how it works. No? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan. Ang nangyari po, maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung namin, yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng about 80 to 90%. Alam na ba? Yung intelligence mo, dito... Positive yung intelligence report. Then when we was 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see, niloloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwedeng pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to... kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And dinidelay lang. Tas they file a case. Baka maka-eskapo. Madaling sabi. Dapat, why August 24? Because we know on September 1, that's September 1 to, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ula. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkaka-problema kami. Itatakas talaga lang. You know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, din namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin Sabi ni Nick Checa, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang that's the last term na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Tibulo may mga barel. And since sinabi mo yun, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na convinced na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas. Sarami namin security. We put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado. As General Alinsangan, na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo pa kami mga kaso pa tayo ma-file against these people. Kasi may mga tao pa doon Remember, General Torre, about 3 or 4 days before this act on about that day, so many kids. Marami pa nakikita So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you see, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng nothing to hide. Natin. And we're seryoso talaga si Nick Torres. So sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pag kami namatay ni Inocente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng presidente natin, human rights, preserve human life ang natin. So yun po, ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang,
make or break it, but we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June. From the time we started Rotit lumabas siya. Kung hindi, yung June 10, alam na baka namin ito. Movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. wala What nang makes us pakyo. harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President's well-informed kung ano po yung... Parang galing outside si Pastor, then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Yun ang tinapakalat. Alam niyo kung bakit? Galing nasa sa labas ka daw na, sa tumakas bundok. ka na. Ang tagal yung sinasabi. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay. Pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Tama. Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun na nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he is surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. Yung mga naosog, mahilig sa kwentong marites. I'm sure someone should be guilty of Mga vloggers of nila. justice for harboring, concealing Mahilig maghaka-haka someone po. who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or Tapos, si has Maudit, reasonable ground harboring. to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. Imbestigahan And sila ng letter I, Congress. Giving of false or fabricated information Yun ang balita to mislead ngayon. or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigate. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So I think, babalik pa rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok. Kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. Alam ni Digong, Investigate this, secret daw. and those guilty should be sued accordingly. So kakasuhan po. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsaserve ng warrant kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakakasuhan doon at meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Correct. Malamang Napahiya sila. people will be Yung calling gobyerno. for resignation.
they will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. No? Ito mga taong to, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things, andiyan ba yung mga demanda ko? Ngayon, i-demanda ninyo yung abogado si Turion. These are just of the kasi sinungaling. Tinatago niya doon. Alam po ninyo. No? Tapos yung administrator ng Kingdom, kasi secret daw. Di ba? Alam ko niya kung nasaan si Pastor Quiboloy, secret. Tapos si Inday, wala na niya dito. Okay. Na tingin ko sa langit na niya. No? Ako si yan matter of writ of amparo ay na-BS data in kinaso pala sila. Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Ayun. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad ang nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganon. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit, and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct ng hustisya. Harboring fugitive from justice. Biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago, at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang itimanda. Correct. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction. Tapos si Maudigs. Imbestigahan po ng Kongresya. Kanina nabanggit na may mga kondisyon ni Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha. Mabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung condition niya. Number one, ayaw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Ayaw niya, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-return na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar, to be followed by Mr. Alfred Dalizan of People's Journal. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong
hearing, Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout Galing. ng mga building. So, nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then, sinabi nga ni Senator, ng senators doon, ito na nga. Lahat, although, siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinefer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? Ito na, meron kaming naka-recording at narinig nila yon. Mga taga-KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy, our way. Because for 2 weeks, it's always your way. Sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang Very good. In the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na SMNI, lahat sila, propaganda, mga sinungaling. Paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ng aeroplano rito. In 30 minutes, pag walang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao. Nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters nyo yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng akita. So, sige, I will send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita, I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then,
everything just fell into place, and ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Very Mr. good. Alfred Dalizon of People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, question lang po. Merong mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info, and what motivated them, sir? Ay, yung tipster, marami naman po kami sa intelligence, we don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay may tama o may mali. Kaya nga, naghahanap kami talaga. But of course, someone, yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgruntled na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi, ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan, at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And everyday po kasi sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs everyday. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torre, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Can I call on General Obinki? Makapas, please. Join us. Marantan, please. To give, honors. Okay. Marantan. Halika, Obinki. Halika. Parangal sa kanila. Kasama sa Davao, please. Halika. Hansel, ka sa kabila. Halika kayo. Mga magigiting nating sundalo at polis. Halika ka, Nick. Okay. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, Davao CD, si Hansel, of course, si General Obinki, anterito rin po, si Malimpan, si Lito Patay, Bartolome and Subunon. Sino pa? Ali kayo. Yan. Mga magigiting nating sundalo at polis. Si Balo, alika, join us. I've been through several Chief PNP at sa aking libro, in my stint as the Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marbil, General. Ayos. At etong taong to, Congrats. isa sa pinakamatapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire-diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at your finest, sabi nga ng ating Pangulo,
At pinagmamalaki ko po ang Philippine National Police na handa mag-silbi. I-promote po ninyo agad. Spot promotion. Malamang ma-promote agad dito si Nick Torre. Mabuhay ang PNP. Once again, thank you very much, Attorney At sumibang mga Jr., the opisyal. Secretary of the Department of the Interior and Local Government. So that ends, mga kababayan, the press con ni DLG Secretary Benhur Abalos Jr. Pag tumakbo po si Abalos for Senator, iboto po natin, mga kababayan, kasi siya isang magaling na sekretary ng ating DILG. Kinakampanya ko na po sa inyo, ini-endorse ko po sa inyo, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo as reported by Inquirer, na ang sabi, yung Congress natin ay magsasagawa ng investigation. Yan, two lawmakers have called for an investigation into former President Duterte and Vice President Sara Duterte's roles in hiding fugitive televangelist Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Tapos, cuddling, harboring fugitive from justice. Pinagluloko po tayo, mga kababayan. Alam nila kung saan nagtatago si Pastor. Dapat isama dito si Bato. Kasi sa paniwala natin, mga kababayan, yung Senate investigation, in aid of Kibuloy talaga yon. Yung request niya, mga kababayan, akala niya, mauuto niya si General Torre na mag-tactical retreat ka niya. Hindi mo pa man niya nakikita eh. Baka niya wala man talaga dyan. Alam na natin yung motibo para makaiskapo. Alam nila po na nandoon. Ayun nga po. Nasokol, mga kababayan, si Pacquiao. Kaya sumurrender na lang po. Pag hindi, malamang iba yung nangyari po. Talagang desidido po na i-assault na ng ating mga magigiting na kapulisan. Sabi dyan sa balita, in a statement ngayon, Manila 3rd District Representative Joel Chua said, former President Duterte cannot distance himself from Kibuloy's decision to elude arrest because last March Duterte was appointed as the new administrator ng KJC Properties, including its compound in Barangay Buhangin. Tama. Siya po yung naka-assign na in-appoint na administrator. Pinaglalaroan ni Maudigs yung batas. Alam ko niya, kaya lang secret. Si Inday naman, ganun din. Malaman na niya dito, siguro niya nasa langit na. Ganon nila pinaglalaroan ng batas. They're making a mockery of justice, mga kababayan. So sabi po ni Chua, the arrest of Pastor Kibuloy within the vast Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City raises serious concerns about the integrity and accountability of those who have direct ties to this controversial preacher. Former President Rodrigo Duterte, serving as the administrator of the KJC compound where Kibuloy was apprehended, cannot simply distance himself from this troubling situation. His role within the KJC compound places him at the center of this unfolding scandal, and the public deserves clear answers about his involvement. Jowa also questioned the statements of Vice President Sara Duterte, who said that she did not believe Kibuloy was in Davao City. Vice President Sara Duterte's previous statement downplaying Kibuloy's presence in the compound now appear to be misleading, if not intentionally deceptive. Her assurances that Kibuloy was no longer within the compound call into question her credibility and suggest an attempt to shield the preacher from justice. Malinaw po, yun man na talaga po ang katotohanan niya. Tinatago nila. So, damay sila, mga kababayan, dito sa kaso. Such actions, if proven, would not only obstruct the course of justice,
but also erode public trust in our officials. The arrest of a figure as controversial as Kibuloy, who faces serious allegations of human trafficking and other heinous crimes, should have been handled with transparency and cooperation from all concerned parties, particularly those in power. Tama po si Chua. Sabi nga po natin, mga public officials sila, dapat ang naging behavior nila, naging action nila ay tumulong sila sa pagkumbinsi kay Kibuloy. Pinaglaruan nila yung batas. Dapat in-encourage nila, naging kasabwat pa, mga kababayan, lumalabas dito. Kaya tamang imbestigahan po ng Kongreso. Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, meanwhile said that former President Duterte may be summoned since he supposedly harbored a fugitive. Being the administrator of Pastor Kibuloy Estate, specifically the Kingdom of Jesus Christ in Davao City, where the evangelist was arrested, makes him liable under the law at the very least of harboring a fugitive. Bungalon also said Vice President Duterte and Senator Ronald De La Rosa may be held liable for supposedly trying to divert the police attention while serving the arrest warrant against Kibuloy. Damay po, pati si Bato, magkakasabwat sila. Gusto pang patrasin si, hindi man nagpauto sa kanya si Torre. Tama yung ating mga analysis po in aid of yung investigation nila. Damay pati dyan si Bungo. Pati sama ninyo si Bungo, pati si Robin Padilla. Sila yung tatlong senador na nandun sa Senate investigation. In aid of Kibuloy po. As far as I am concerned, the same principle applies to both of them. Kay Digong saka kay Bato. If the former president who used to be the chief implementer of the country's laws can be charged for helping Kibuloy hide, then so should his daughter and the former PNP chief who is now a senator. Let us remember that BP herself declared that the good pastor has already left the country. And now, with Kibuloy's arrest, what does that make of her? Did she or did she not protect him and obstruct the administration of justice by diverting police attention? Tanong mga kababayan ni Bungalon. Ayan. Di sama-sama kayo sa patong-patong na kaso. Di ba? Patong-patong na kaso ang kakaharapin ninyo dahil sa inyong mga ginawa. Protector kayo ng isang pugante. Napakalinaw mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po?
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.